At lumipat naman tayo sa isang mataas na bangin sa loob ng gate. Habang makikita natin si Elle at si Debo na patuloy na naglalakbay sa paligid, napaisip si Debo na hindi man lang lumaban si Elle ngayong araw. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang pansin. Ito ay dahil sa itaas ng himpapawid ay mayroong nagpalabas ng isang signal flare, nagpapahiwatig na sila ay kailangan ng magtipon. At pagkalipas ng ilang sandali habang papalapit si Elle at Debo sa nagtipong grupo, nasambit ni Debo kay Elle na alam niyang magpapalabas ng signal flare kung magawa nilang mahanap ang boss. Pero ang tunay na paggawa nila nito ay nakakagulat. At nang sila ay tuluyang makalapit sa grupo, si Elle ay napatingin sa kanila. Kung saan habang siya ay nakamasid sa buong grupo, napansin nito na mayroong isang party ang nawawala. At dahil naman sa pagdating ng party ni Elle, nasambit ng isang lalaki na mukhang nandito na ang lahat kaya magsisimula na siyang magpaliwanag. Kaya agad naman siyang sinabihan ng babae na ang party ng magician na si Dolan ay hindi pa dumadating, subalit agad din siyang sinagot ng lalaki na hindi ito mahalaga at walang saysay ang kanilang paghihintay sa kanila. Ito ay dahil natagpuan nila ang boss na halimaw. At nang ito ay kanilang nakita, nasaksihan nila ang pagkamatay ng buong party ni Dolan. At iyon ay sa kamay ng mismong boss ng lugar na ito, ang boss na tinatawag na Mad Poisonous Mushroom. At dahil sa sinabi nito, labis na nabigla ang babae at hindi siya makapaniwala na ito ay ang Mad Poisonous Mushroom. Kaya ang mga adventurers din na nasa loob ng gate ay napasabi na ang kanilang party ay hindi kayang harapin ang boss na ito. At nasambit din ng iba na kung ito nga ay ang boss na halimaw ay kinakailangan nilang sumuko sa pagpatay nito. At agad naman nagsabi ang iba na una ay kailangan nilang mahanap ang gate palabas. At dahil sa mga naririnig ni Debo, natanong nito kay Elle kung ganito ba kadelikado ang halimaw na tinatawag na Mad Poisonous Mushroom. Subalit napaisip na lang si Elle na ito ay ang pinakamasamang boss na kanilang makakaharap para sa kanilang level. At habang patuloy na inaagaw ang kanyang atensyon ni Debo, napaisip na lang din si Elle na dahil sa mga ipinapakalat nitong spores, mahihirapan silang makalapit dito. Kaya ang ibig sabihin nito, hindi din nila magagamit ang kanilang bilang para ito ay kanilang mapatay. At dagdag pa nito na kung gusto nila itong mapatay, kinakailangan nilang gumamit ng mga long-range na pag-atake. Gayunpaman, ang mga mahihinang pag-atake ay hindi makakagawa ng pinsala dito dahil ito ay matibay at mabilis. At nasambit ng lalaki na sa kasamaang palad, ang boss ay nasa kanilang daan patungo sa gate palabas at imposible silang makakaalis nang hindi ito hinaharap. Nang bigla na lang natanong ni Debo sa kanya kung siya ba ay natatakot, dahil ang boss na halimaw na ito ay wala. Ito ay dahil mapapatay lang ito ng kanyang boss gamit lamang ng isa niyang fire arrow. Nang bigla na lang din inagaw ni Elle ang kanyang pansin, at sinabihan siya nito na tumahimik. Kaya ito ay labis na ikinainis ni Debo, at nasambit ni Elle na sila ay mamamatay kung haharapin nila ito ng walang plano. At dagdag pa nito, na kahit ang kanyang fire arrow ay hindi makakagalos dito. Nalabis na ikinabigla ni Debo kaya natanong nito kung bakit. At agad naman siyang sinagot ni Elle na kahit ang mga karaniwang mob sa loob ng gate ay matitibay, kaya paniguradong ang boss na halimaw ay ganoon din. At dahil sa sinabi ni Elle, pag-alit na nasambit ng lalaki na si Iburo. Na siya ay nagsasabi ng mga bagay na halata, kaya agad siyang pinagsabihan ng kanyang kasamahan na ito ay hindi oras para dito dahil kailangan nila ngayong alamin kung ano ang pwede nilang gawin. Nang bigla na lang itinaas ni Elle ang kanyang kamay at nasambit nito na 50,000 meso. Kung saan dahil sa kanyang sinabi, natanong ni Uburo kung ano ang pinagsasabi nito. At agad naman siyang sinagot ni Elle na 50,000 meso sa bawat tao. At dahil mayroong 30 tao, kailangan lang nilang magbayad ng 1,250,000 meso. At kung gagawin nila ito, silang dalawa ay magiging pain para sa kanilang lahat. Kung saan dahil sa sinabi nito, saglit na natahimik ang mga party ng mga adventurers. At nang ito ay maunawaan ni Debo, labis niya itong ikinabigla kaya siya ay napaisip kung ano ang pinagsasabi ni Elle. At dahil naman sa mga sinabi ni Elle, pasigaw na nasambit ni Uburo na huwag siyang maging arogante. At dagdag pa nito na marahil siya ay sanay pa sa pang-alipin nitong pamamaraan, ngunit huwag nitong isipin na ang mga bagay ay pareho sa bawat pagkakataon. At nasambit din ni Uburo na ito ay isang boss na hindi mapapain ng ganoon na lamang kadali.
At dagdag pa nito na kung sila ay susunod sa kanyang sinabi at siya ay mabibigo sa kanyang pagiging pain na kanyang ikakamatay sa proseso, sila ding lahat ay mamamatay kaagad. At nasambit nito na ang mga alipin ay sagabal lamang sa mga matataas na level na mga gate. At habang itinuturo ni Uburo si Debo, nasambit nito kay El kung ano ang meron sa lalaki na nasa kanyang tabi. Ito ay dahil siya ay mukhang hindi pa nga na-awaken. Kaya natanong nito kung ano ang magagawa ng isang two-circle na adventurer at isang alipin. At dahil sa sinabi ni Uburo, labis itong ikinagalit ni Debo. Kung saan siya ay napaisip na ang bastardong ito ay nagsisimula na siyang asarin. Dahil mula noong simula ay naghahanap na ang mga ito ng away. Nang bigla na lang natanong ni El kay Uburo kung ano ang gusto nitong gawin at kung mayroon ba siyang mas mabuting plano. Na hindi niya naman nasagot. Kaya nasambit ni El na ito ay gaya ng kanyang inaasahan, ito ay dahil kung mayroon silang paraan dito ay hindi na nito ipinalabas ang kanilang signal flare. At dagdag pa ni El na may lilinawin lang siyang isang bagay. Ang kanilang party ay binubuo ng isang two-circle at ng isang one-circle na adventurer. Kung saan agad na napatingin si Debo sa kanyang braso at labis niyang ikinagulat na siya ngayon ay na-awaken. Kaya masaya nitong natanong kung kailan lang ito nangyari. At nasambit nito na paniguradong siya ay isang genius. At natanong din ni El kay Uburo kung hindi ba ang kanyang party ay binubuo lang din ng isa o dalawang two circles, na labis naman niyang ikinainis. Nang bigla na lang silang pinagitnaan ng kasama nilang babaeng adventurer. At nasambit nito kay El na kung siya ay totoong magiging pain para sa kanila, siya ay handang magbayad. Subalit, sila ay walang ganoong kalaking dalang pera ngayon. At agad naman siyang sinagot ni El na wala itong problema dahil kokolektahin nila ito pag sila ay nagawang makalabas. Ito ay dahil kung hindi sila makakaalis, sila lang din ay magiging isang sakripisyo lamang. Nang bigla na lang nasambit ni El na ito ay sa isang kondisyon. At nasambit nito na ang lahat ay dapat sumang-ayon sa kanyang kondisyon, kung saan ito ay labis namang ikinabigla ng mga adventurers. At habang si El ay nakamasid sa mga ito, nasambit nito na sila ay kailangang magdesisyon ngayon. At pagkalipas ng ilang minuto, pumunta tayo sa lokasyon ng escape gate. At malapit dito ay ang boss na halimaw na tinatawag na Mad Poisonous Mushroom, na ngayon ay kinakain ng bangkay ng isang miyembro sa party ni Dolan. Nang bigla na lang ang halimaw na agad na napalingon dahil sa kanyang napapansin. Ito ay dahil mayroong fire arrow na bigla na lang din sumulpot sa kanyang harapan. At ito ay agad ding tumama sa halimaw kung saan ito'y sumabog sa kanyang ulo. Kaya habang humuhupa ang usok sa halimaw, agad na sinabihan ni El si Debo na sila ay kaagad na umalis kapag sila ay napansin nito. Na agad din na nagkatotoo dahil agad na napalingon sa kanila ang boss na halimaw. At agad din itong mabilis na sumugod papunta sa kanila, kaya nang ito ay kanilang mapansin ay agad silang tumakbo. At habang tumatakbo si El at Debo, natanong ni Debo kung bakit napakabilis nitong halimaw. Ito ay dahil sa ilang sandali lang ay agad na silang naaabutan ng patuloy na tumatakbong boss na halimaw. At dahil naagaw ni El at Debo ang pansin ng halimaw, agad na nagsabi ang babae na sila ngayon ay magmadali at i-activate ang escape gate bago pa ang mga pain na mamatay. At makikita natin ang paghawak ng isang adventurer sa haligi nito. Kung saan ang mga ilaw dito ay kumonekta sa magkabilang haligi. At ito ay lumikha ng isang kulay asul na gate, kaya agad din na ang mga adventurers na pumasok dito para agad na makalabas. At habang ito ay nangyayari, makikita naman natin ang boss na patuloy pa rin na hinahabol si El at Debo sa gitna ng kagubatan. Subalit bigla na lang nabahala si Debo sa kanyang nakita. Ito ay dahil ngayon ang mga maliliit na mala mushroom na mga halimaw ay agad din na sumugod sa kanilang harapan. Kaya napamura na lang si Debo at napatanong kung siya ba ay ganoon na lang kadaling atakihin. Nang bigla na lang nitong hinigpitan ang kanyang pagkakahawak sa kanyang sibat, na bigla na lang din na napalibutan ng apoy. Kaya agad niya itong iniangat para magpalabas ng pag-atake habang nagsasabi na ang mga halimaw ay umalis dito. Kung saan agad nitong ipinalabas ang kanyang skill na tinatawag na Slash Blast, para agad na mahiwa ang lahat ng biglang sumugod na mga maliliit na mushroom na halimaw. Subalit pagkatapos nito ay bigla na lang naabutan si Debo ng Mad Poisonous Mushroom na agad na binuksan ang kanyang malaking bibig para agad siyang kainin. Ngunit agad din na ginamit ni El ang kanyang fire arrow, kung saan nagawa niya itong matamaan at mapigil. Kaya sila ay agad na nagpatuloy sa pagtakas.
At dahil sa ginawang pag-atake ni Elle, labis itong ikinagalit ng boss na halimaw. Subalit habang ang atensyon ng halimaw ay nasa papatakas na mga adventurer, mayroong biglang sumulpot sa kanya na kasunod pang fire arrow. Ngunit agad lang din itong naiwasan ng halimaw sa pamamagitan ng pagkilos nito ng patagilid. Kaya agad ding ginamit ni Elle ang kanyang telekinesis para mapaikot pabalik ang kanyang ipinalabas na fire arrow sa halimaw. Subalit agad lang din na lumundag ng napakalakas ang boss na halimaw papunta sa kanila, kung saan makikita natin ang mabilis na paggalaw nito sa paligid habang patuloy na hinahabol ng fire arrow para magawang mahabol si Elle at Debo. At dahil sila ay maabot na ng mabilis na tumatakbong boss na halimaw sa kanilang likuran, pasigaw na nasambit ni Debo na ito ay nakakahabol na sa kanila. At dahil may napansin si Elle sa kanilang harapan na bangin, agad silang tumalon dito ni Debo pababa. At dahil sa kanilang pagtalon, nagawa ni Debo na maiwasan ang pag-atake na ipinalabas ng boss na halimaw. Kaya habang sila ay nahuhulog, agad ni Debo na inagaw ang pansin ng halimaw. At habang itinataas nito ang kanyang gitnang daliri, makikita natin si Elle sa kanyang likuran na naghahanda para ipalabas ang kanyang fire arrow. Kung saan nasambit naman ni Debo sa halimaw na kainin niya ito. Kaya agad din na ipinalabas ni Elle ang kanyang fire arrow. At dahil sa pag-atake nito, makikita natin ang pagsabog ng kinatatayuan ng halimaw sa itaas ng bangin habang sila namang dalawa ay patuloy na nahuhulog. At pagkalipas ng ilang sandali, sila ay tuluyang nahulog sa dumadaloy na tubig ng ilog. Kung saan sila ay dinala ng tubig dahil sa mabilis na pag-agos nito. At pagkalipas ng ilang minuto habang si Debo ay basang-basa na nakahawak sa lupa, nasambit nito na dahil sa isang bastardong mushroom ay muntikan na siyang mamatay. Kung saan makikita natin silang dalawa ni Elle na ngayon ay basang-basa sa gilid ng ilog. At habang si Debo ay patuloy na hinihingal sa lupa, natanong nito kay Elle kung ano ang bagay na yon. At agad naman siyang sinagot ni Elle kung hindi ba nito narinig, ang halimaw na yon ay ang boss sa lugar na ito. At dagdag pa nito na mukhang kinakailangan nilang maghanda ng mabuti kung ito ay kanilang papatayin. Kaya nagpalabas na lang si Debo ng nakakatawang mukha habang pinipiga ni Elle ang kanyang damit. At dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Elle, nasambit nito sa kanya na siya ay nagsasalita na parang totoong papatayin talaga nila itong halimaw. At agad din siyang sinagot ni Elle na siya ay tama, na labis namang ikinagulat ni Debo kaya pag-alit nitong nasabi kung siya ba ay nagbibiro. At dahil dito, natanong ni Elle sa kanya kung ano ang problema dito, at hindi ba sila pumunta dito para patayin ang boss na halimaw. At agad din siyang sinagot ni Debo na yan ay noong hindi pa nila alam na ang boss ay ang mad poisonous mushroom. Kaya natanong nito si Elle kung hindi ba nito alam ang bagay na tinatawag na estratehiyang pag-atras. At agad naman siyang sinabihan ni Elle na hindi na siya makakapasok muli sa gate na kanyang tinakasan. At pagalit naman siyang sinagot ni Debo na ito ay kanyang alam. Kaya napaisip na lang siya na hindi ba dapat ay umalis na sila dito dahil tapos na ang kanilang papel bilang isang pain. At napaisip din siya kung papaano nilang mapapatay ang halimaw na boss kung ang fire arrow ay hindi gumagana dito. At dagdag pa nito na hindi ba sinabi ni Elle na siya ay mamamatay kung susubukan niyang kalabanin itong halimaw. Nang bigla na lang nasambit ni Elle na ang kanilang sitwasyon ay nagbago. Ito ay dahil wala na ang lahat ng kanilang mga kompetisyon, kaya ito ngayon ay parang libreng pagkain. At dagdag pa nito na sila ay makakakuha ng bonus sa ibabaw nito, dahil babayaran sila ng meso ng mga nakatakas na mga adventurers. At habang tinititigan niya si Debo na nakaupo sa lupa, natanong nito kung ano ang problema dito at kung plano ba nitong lumabag sa kanyang kontrata. Kaya napanganga na lang si Debo. At habang kinakamot nito ang kanyang ulo, nasambit nito na hindi ito ang kanyang iniisip. Gayunpaman, kailangan ni Elle na siya ay bigyan ng bonus dahil dito. Kung saan dahil sa sinabi nito, si Elle ay napangiti at sinagot nito si Debo ng siyempre. At muli nitong inagaw ang atensyon ni Elle, at natanong nito sa kanya kung papaano nila itong mapapatay kung hindi gumagana ang mga ranged at melee na mga pag-atake. Ito ay dahil wala siyang plano na itapon ang kanyang buhay para lamang sa isang bagay na imposible. At natanong nito kung may paraan ba para patayin ang halimaw na ito. Kung saan si Elle ay napatingin na lang sa kanya. At lumipat naman tayo sa pagliliwanag ng pulang gate, at ang paglabas dito ng mga grupo ng mga adventurers. Kaya napatanong si Abyss kung bakit sila ay lumalabas.
Ito ay dahil ito ay isang 40-member gate, at ang paglabas ng mga ito ay napakabilis. Kaya agad nitong nilapitan ang babae na si Jubir, at natanong nito sa kanya kung kamusta ang gate. At dagdag pa nito na mukhang may kulang pang iba sa mga lumabas. At agad naman siyang sinagot ni Jubir na nabigo silang ma-clear ang gate. At nasambit nito na ang party ni Dolan ay naubos, at si Elle ay nasa loob pa din nito. At sila lamang ay nagawang makalabas dahil kay Elle at sa isang lalaki na naging pain para sa kanila. At habang natitigilan si Abby sa kanyang kinatatayuan, dagdag pa ni Jubir na ang boss sa gate na ito ay imposible na kanilang mapatay ng sila lamang. Kung saan agad na pag-alit na natanong ni Abyss kung ano ang ibig nitong sabihin. At natanong nito kung sila ba ay walang may ginawa kundi ang tumakbo na lang ng nakadikit ang kanilang mga buntot sa kanilang mga puwet. Subalit nasambit ni Jubir na ang boss ay ang sikat na mad poisonous mushroom kaya wala silang may magagawa dito. Kaya napatapon at napaapak na lang si Abyss ng kanyang sigarilyo sa lupa. At agad siyang umikot at nagsabi sa kanyang bantay na sila ay bumalik na. Subalit agad naman siyang sinabihan ni Jubir na maghintay. Ito ay dahil ang party ni Elle ay hindi pa nakakalabas. At dahil nakikita nila ang gate na patuloy pang nabubuhay, ibig sabihin nito na sila ay buhay pa din. Subalit agad lang siyang sinagot ni Abyss na hindi sila mabubuhay dito, at kalaunan sila ay mamamatay lang din. At natanong nito si Jubir kung hindi ba sinabi nito na ang boss na halimaw ay ang mad poisonous mushroom. At dagdag pa nito na kung gusto nilang maghintay ay makakahintay sila ng mag-isa dahil siya ay walang oras. Kung saan natigilan na lang si Jubir sa kanyang kinatatayuan. At habang paalis si Abyss, napaisip siya na sila ay mga walang kwentang bastardo, at mukhang sila ay minalas. At habang patuloy na naglalakad si Abyss kasama ng kanyang mga bantay, napaisip din siya na ang two circle na makakagawang makapatay ng mad poisonous mushroom ay imposible, at iyon ay tiyak. At dagdag pa nito na wala din siyang pakinabang sa mga karaniwang adventurer gaya nito. Ito ay dahil ang kanyang gusto ay isang tao na kayang lampasan ang ganitong mga bagay, at isang tao na kayang gawin ang imposible bilang posible. At bumalik tayo sa loob ng gate, kung saan makikita natin ang boss na halimaw sa gitna ng kagubatan. Habang sa itaas naman ng isang bangin, makikita natin si Elle na inihahanda ang kanyang staff para sa gagawin nitong pag-atake. Kung saan habang hawak-hawak nito ang kanyang staff at ginagawa niya itong parang pana. Nasambit nito na simulan na nila ang kanilang pagpatay. Kaya agad nitong ipinalabas ang kanyang fire arrow, at habang papalapit ang kanyang fire arrow, napaisip si Elle na ang boss na halimaw ay mas mabilis at mas matibay kesa sa kanilang mga nakaharap noon. At higit sa lahat, ito ay gumagamit ng lason, kaya mas nagiging mahirap itong harapin. At sa ganitong klaseng sitwasyon, mas makakabuti kung papanatilihin nila ang kanilang distansya. At atakihin ito ng napakalakas na ranged na pag-atake. Subalit hindi niya makakamit ang antas ng kapangyarihan na yon sa pamamagitan lang ng fire arrow na kanyang kasalukuyang ginagamit. Subalit gamit ng kanyang telekinesis para paikutin ang kanyang fire arrow ng napakabilis, itataas nito ng husto ang kanyang piercing effect. At ito ay isang bagay na tanging siya lamang ang makakagamit sa mundo ng Maple. Ito ay isang bagay na kanyang naisip noong siya ay napapaisip ng isang bala. At sa pamamagitan ng skill na ito, gagawin nito ang imposible bilang posible. Ito ay ang kanyang skill na tinatawag na revolver, kung saan makikita natin ngayon ang kanyang fire arrow na mabilis na umiikot habang papalapit sa boss na halimaw. At dahil sa biglang pagsulpot ng skill nito, labis itong ikinagulat ng halimaw. Subalit agad lang din siyang natamaan sa kanyang katawan, kung saan siya ay napasigaw na lamang. At makikita natin ang skill ni Elle na revolver, na patuloy na umiikot sa katawan ng halimaw. Kung saan dahil sa patuloy na pag-ikot nito ay nagawa nitong mabutas ang matibay na katawan ng halimaw. At kahit na ganito, makikita natin ang pagpapalabas ni Elle ng seryosong mukha. At makikita din natin ang pagkabutas din ng mga puno sa paligid ng halimaw na naging pinsala dahil sa lakas ng kanyang ipinalabas na skill. At habang pinagmamasdan nito ang duguan na ngayong boss na halimaw, napaisip si Elle na sinubukan niyang tamaan ang ulo nito na may hawak ng kanyang core gamit ng isang pag-atake. Subalit hindi niya ito nagawang matamaan. Kaya ito ay mas naging problemado. Ito ay dahil agad din na napalingon sa kanya ang boss na halimaw. At agad siyang sinugod nito sa kanyang pwesto,
Subalit muling ipinalabas ni Elle ang kanyang skill, na hindi naman tumama sa papalapit na halimaw. At dahil dito, napaisip si Elle na mahirap gamitin ang kanyang skill na revolver kung gumagalaw ang target. At ang pinakaproblema ay ang cooldown nito. Kaya habang ipinapalabas nito ang kanyang skill sa papalapit na halimaw, naisip nito na kailangan na agad nitong tapusin ang boss na halimaw bago pa man siya maabot nito. At habang patuloy itong inaatake ni Elle at papalapit, makikita natin si Debo na nakatago sa likod ng isang puno. Kung saan nang makalapit sa kanyang posisyon ang halimaw, agad na napasigaw si Elle kay Debo. Kaya agad din na hinigpitan ni Debo ang pagkakahawak sa lubid. At agad niya din itong hinila. Kaya umangat ang lubid sa daanan ng sumusugod na halimaw. Kaya nang siya ay makalapit sa patibong na ito, nahuli ang kanyang isang paa. At dahil dito, ang halimaw ay natumba papunta sa putik. Subalit agad din siyang nakaahon. At makikita natin ngayon ang halimaw na nasa putikan habang si Elle naman ay nakatayo sa itaas ng mataas na bangin. Kung saan patuloy niya itong pinagmasdan sa ibaba. At dahil napapansin ng halimaw na hindi na nito maipapalabas ang kanyang mga lason dahil siya ngayon ay napupuno ng putik, labis niya itong ikinabahala. Nang bigla na lang mayroong sumulpot sa kanyang harapan na isang nag-aapoy na sibat na mayroong tali. Kung saan dahil dito, siya ay natamaan sa mukha at napatalsik ang kanyang mga dugo. At makikita natin na ito ay ang sandatang sibat ni Debo na kanyang itinali at itinapon papunta sa boss na halimaw. Na agad din niyang naibalik sa kanyang kamay. At dahil nababarado ng mga putik ang mga butas sa ulo ng halimaw, nasambit ni Debo na sa wakas siya ay makakahinga na din ng kaunti. Kaya habang ginagalaw nito ang kanyang daliri para lumapit sa kanya ang halimaw, nasambit nito na ang hangin ay napaka-presko. Kaya silang dalawa ay maaari na ngayong maglaro.